Mapagpalang araw sa iyo, Madam Angel. Ang kwento pong aking ibabahagi ay kwento sa amin ng aming ama. Natawagin niyo na lang pong Jose. Lagi niya po itong nakikwento sa aming mga magkakapatid, lalo na paglasing siya. Kwentong lasing, kumbaga. Pero pag kinikwento niya sa amin ay ramdam namin ang takot nito. Binata pa lang noon si tatay. Mahilig tumambay kasama ng barkada at syempre mahilig uminom. Nakasanayan na din nilang magkakaibigan ang bumili lagi ng pulutan. At yun ay ang balot. Mura pa kasi noon ang balot nung mga panahon nila. At paborito nila ito ng mga kaibigan niya. Manong Tomas, yan ang tawag nila sa tendero ng balot. Sobrang sipag daw ni Manong na kahit 10 oras na ng gabi ay hindi titigil sa pagtitinda ng balot hanggat hindi ito nauubos. Gabi-gabi ay wala itong palihas sa pagtitinda at paglalako ng mga paninda niyang balot, gamit ang bisikleta nitong luma na din. Kahit pa umuulan ay sige pa din ito sa pagtitinda. Sa inuman nila tatay ay palagi daw itong nakikipag-usap at nakikipagbiruan pa sa kanila. Sobrang bait nga daw at kahit tinatagayan nila ng alak ay ayaw pa nitong pumayag. At baka maamoy daw ito ng misis niya. Sunod noon ay ilang gabing hindi dumaan si Manong Tomas. At naisip daw noon nila tatay ay baka napagod na ito sa pagbebenta. Dahil na din sa may edad na ito at baka din daw nagpapahinga muna o kaya naman ay meron naman itong sakit. Isang gabing nag-iinuman na naman sila tatay at ang mga kabarkada niya ay bigla na lang napasigaw itong si tatay. Sabay turo sa malayo. Nilingon ito ng mga kaibigan niya. At nang makita nila, may dumaan na isang tao na nakasakay sa bisikleta at may panindang balot. Ngunit nang aninagi nila ito ay wala itong ulo. Nang dahil doon ay nagpulasan silang magkakaibigan at walang pakialamanan na nagtakbuhan sa kani-kanilang mga bahay. Nawala daw noon ang kalasingan niya dahil sa nakita nila. Isang lalaking pugot ang ulo ang nakita nila at totoong hindi sila namamalikmata. Ilang gabing hindi tumambay noon sila tatay dahil sa takot. At kumalat na din noon ang balitang natagpo ang patay si Manong Tomas sa kabilang barangay, sa masukal na bahagi. Pinagnakawan daw ito, pagkatapos ay pinaslang. Karumal-dumal ang nangyari dahil pinugutan din ng ulo ang matanda. Laking gulat daw noon nila tatay pati mga kabarkada niya. Siyempre nalungkot din sila dahil sa sinapit nito sa kamay ng isang magnanakaw at mamamatay tao. Hindi lang ang pagkamatay ni Manong Tomas ang nagbigay ng takot kila tatay, pati na din ang kaluluwa nito. Dahil simula nang mamatay ang matanda, ay nagsimula na din ang kababalaghan sa lugar nila. May nakakakita na din sa pugot na ulo ng magbabalot, gumagala sa gabi. Dahil sa takot ay hindi na nagsipagtambay pa sila tatay at ang mga kabarkada niya tuwing gabi. Sa kadahilanan na baka magpakita pa ulit sa kanila ang kaluluwa ni Manong Tomas. Ngunit nakaramdam din sila ng lungkot dahil naging mabuting tao ito at nakisama sa kanila noong panahong nabubuhay pa ito.
Magandang araw po, lalo na po sa'yo, Madam Angel. Nais ko lang sanang ibahagi itong maiksing kwento ko. By the way, tawagin mo kong Allen, isang balot vendor. Taga dito sa probinsya ng Quezon. Magdadalawang taon pa lang akong balot vendor. Dati akong construction worker. Naengganyo lang akong magbenta ng balot dahil na din sa hilig ko nito. Paborito ko kasi yon. Kami ng misis kong si Bing. Buntis din pala ang asawa ko. Pangalawa na yon, kaya naman mas lalo kong sinisipagang magbenta. Kahit abutin ng madaling araw, ayos lang basta maubos para madami akong maiuwi kay misis. Gaya nga ng sabi ko kanina, magdadalawang taon na akong balot vendor. Maayos ang trabaho ko at wala namang nagiging problema. Sa buong barangay lang ang ruta ko. Sinusuyod ko ang bawat sulok ng lugar para maubos ang aking paninda. Kaso matumal talaga. May sunod-sunod na gabi na hindi maganda ang benta ko. Kaya nagdesisyon akong dagdagan ng lugar na iikutan ko para makabenta. Hanggang sa narating ko ang kabilang barangay, wala akong kakilala at hindi ko alam ang pasikot-sikot ng daan. Pero nagpatuloy pa din ako sa pagbibisikleta at pagsigaw ng balot. Nakarating ako sa hindi na sementadong daan at napapaligiran ng mataas na damo at malalaking puno. Tumigil ako sandali noon. Nagdalawang isip pa ako kung itutuloy ko pa o hindi. Pero kailangan kong maubos ang paninda ko. Kaya naman, tumuloy ako. Medyo mahirap magbisikleta doon dahil lubak-lubak ang daan. Halos wala na din akong nakikitang mga kabahayan. Pero tuloy pa din ako. Na parang may bumubulong sa akin na tumuloy lang ako. Gumaan ang loob ko noon dahil sa wakas ay nakakita na ako ng isang bahay. Bukas ang ilaw nito at tila may kasiyahan pa doon. Nang tumapat na ako sa bahay ay natanaw kong may nagkakasiyahan nga. Mga kalalakihan. Sa tanda ko ay 5 o 6 yon. Mga bata pa ang itsura at wala akong makitang matanda. Inisip ko na baka hindi kumakain ang mga ito ng balot. Kaya naisipan kong umalis na. Ngunit bago pa lang ako makapedal, ay napalingon ako dahil tinawag akong kuya ng isang lalaki doon. At pagharap ko ay nakataas pa ang kamay nito. Katunayan na andon ang tumatawag sa akin sa grupo ng mga kabataan. Agad ay pumunta ako at inalok ang tinda kong balot. Pinagkaguluhan naman nila ang tinda ko at napansin kong naglabasan din ang mga kababaihan na nag-uumpukan doon sa loob ng bahay. Akala ko ay hindi sila kumakain ng balot, pero nagulat ako. Kahit bata na andun ay kumakain din. Tinitingnan ko lang sila noon at isa lang ang napansin ko. Lahat sila ay maayos ang mga itsura. Hindi mo aakalain na may nakatira pala na ganitong kaganda at kagagwapong tao dito sa gitna ng gubat. Parang mga kutis porselana sila. Maputi at mapupula ang mga pisngi. Aakalain mo talagang mga artista sila. Sa pagtulala ko sa kanila ay naudlot ito dahil nagtaka na ako. Dumami ang tao sa paligid ko. Hindi ko ito napansin pero papaanong parang mahigit 20 ang kanina'y 6 lang na kalalakihan. Kung doon sila galing sa bahay ay papaano namang magkakasya sila doon? Ang liit-liit lang nun. Sobrang imposible yun. Nang matapos silang kumain ng tinda ko, ay agad itong nag-abot ng bayad sa akin at sinabihan pa nila ako na bumalik ulit. Nagpasalamat naman ako noon at tumalis na din.
Nilingon ko pa ito at lahat sila ay nakatingin sa akin. Dahil sa hindi pa ubos noon ang tinda ko ay dumiretso na din ako para makabenta pa. At konting tipa ko pa lang, sa aking bisikleta ay may semento na agad akong nakita at mga dikit-dikit na bahay. Sumigaw na ulit ako ng balot. Madami ng mga tao nagising pa at napabili na din sa akin. "Kuya Balot, ubusin na namin yan. Pampulutan din namin dito," wika ng isang lalaki. "Ay naku, maraming salamat. Konti na lang din ito kasi maraming binili yung mga nandyan sa may likuran. Ang gaganda nila tsaka ang gagwapo. Diyan lang sila nakatira sa may likod." Kinabukasan, ganun ulit ang ginawa ko. Pupuntahan ko ulit yung kabilang barangay para maubos ulit ang paninda ko. Noong gabi ay binagtas ko ulit ang lubak-lubak na daan, madilim at madamo na bahagi ng barangay na yon. Sunod noon ay natatnan ko ulit ang mga magagandang tao at tila nagkakasiyahan na naman sila. Sa pangalawang pagkakataon ay kumaway ulit ang isa sa kanila. Lumapit ako. Pinaupo nila ako sa tabi nila sa isang upuan na gawa sa kawayan. Nakangiti itong inabot sa akin ang isang tasa na may laman na tubig. Clear lang ito. Tiningnan ko muna bago ko inumin. Hindi ko alam noon bakit nakatingin lang sila at hindi sila nagsasalita, kaya inunahan ko. Inalok ko ang tinda ko at sunod noon ay kumuha sila ng tagi-isa at kumain na din. Hindi ko na malaya na naubos na ang tubig na inalok nila sa akin. Sunod noon inilingalinga ko ang aking mga mata dahil tinitingnan ko pa kung meron pang ibang kalapit na bahay. Ngunit wala. Tanging yung bahay na yun lang ang nag-iisa. Habang abala sila ay biglang kumati ang paa ko. Kaya napayuko ako noon para kamutin. Nang mapaharap ako sa tapat, ay nagulat ako dahil ang daming binti ng tao. Binti ng maraming tao yun. Binilisan kong iniangat ang aking ulo. Pero kami lang ang andun. Inulit ko. Yumuko ulit ako at ganun na naman, may mga binti na naman ng tao. Natagalan bago ko iangat ang ulo ko dahil natatakot na ako noon. Hindi ko alam kung ano ang nakikita ko. At nang maiangat ko ang aking ulo, ay halos matumba ako sa sobrang takot dahil hindi na tao ang mga kaharap ko. Itsura po ng engkanto ang nakikita ko. Mahahaba ang braso at kuko. Maitim. Kumikislap ang mga mata. May mahabang tenga. Tumayo ako noon at nagtangkang tumakbo. Pero hindi ko nagawa dahil natumba na ako sa hilo. Siguro ay may nilagay sila sa inumin ko. Hanggang sa wala na akong maramdaman noon at namanhid na. Bago ko ipikit ang mata ko noon, ay nakita ko pa ang mga nilalang na pinalibutan ako. Pagkatapos nun ay wala na akong maalala. Paggising ko at pagmulat ng aking mga mata ay bubong ng bahay ang nakita ko. Mga kalalakihan din ang andon. Sila yung umubos ng balut ko noong isang gabi. Agad ko silang tinanong kung asan ako. "Ligtas ka na kuya, munti ka nang makuha ng mga engkanto. Buti sinundan ka namin," wika nito. "Totoo nga, totoong engkanto ang mga yun," wika ko. "Nung nakausap ka namin, nagtaka na kami kaagad sa sinabi mo na may mga bumili dyan sa likod. Matagal nang bakante at walang bahay dun. Puro lang malalaking puno. Iniiwasan ng mga taga dito yung parte na yun na masukal, madamo, at puro puno lang.
dahil meron nga daw engkanto dun. Maraming salamat sa pagliligtas niyo sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, baka napahamak na ako. Sa susunod, huwag ka nang dadaan dun dahil hindi yun mga totoong tao. Simula noon ay hindi na ako ulit bumalik doon. Naghanap na lang ako ng totoong daan na tinuro nila sa akin para makapagbenta pa ng balot. Hindi ko malilimutan sa buong buhay ko na nagkaroon ako ng karanasan na muntik na akong makuha ng mga engkanto. Kwento po ito at karanasan ng tito ko na pangalanan niyo na lang Tito Rodel. Isa po siyang balot at penoy vendor. Naglalakad lang noon ang Tito Rodel sa paglalako ng balot niya. Wala siyang bisikleta noon, wala pang pambili kaya naglalakad na lang siya, bit-bit ang kanyang paninda. Sa barangay lang din namin siya nag-iikot para magbenta. Gabi-gabi yon at walang palya. Dahil din sa pagbabalot, ay napagtapos ng Tito Rodel ang kanyang panganay na anak sa pag-aaral. Ilarawan ko lang ang Tito Rodel. Matangkad po siya, matipuno ang pangangatawan, matapang. Kaya nagtataka po kami nung nakwento niya ito sa amin. Parang umurong ang buntot niya at doon namin nalaman na may kinakatakutan din pala siya kahit papano. Isang gabi daw na naglalako siya, tahimik lang ang lugar, walang halos nakakasalubong na tao ang tito ko noon. Wala ding dumadaan na tricycle o anuman. Habang naglalakad at patuloy na sumisigaw ng balot, ay may narinig siyang Napatigil siya saglit at luminga. Una ay wala siyang makita na tao, kaya nagpatuloy siya sa paglalakad. Hanggang sa may narinig ulit siya na psst, psst. Madilim ang paligid noon at isang maliit na iskinita lang ang andon. Sumilip doon ang Tito Rodel, pero wala namang tao. Pabili ng balot. Isa lang. Wika nito ngunit wala pa ding makita ang tito. Pero doon nanggagaling ang boses. Inabot ni Tito Rodel ang isang peraso ng balot at laking gulat nito nang bumulaga sa kanya ang itim na braso at kamay. Kulay itim talaga at bigla nitong hinawakan ang braso ni Tito Rodel at parang hinahatak daw siya nito. Nanlaban pa noon ang tito at pinipilit na hatakin ang sarili. At nang mapuwersa ng tito ay nahila niya ang nilalang at laking gulat nito nang makita niyang isa itong itim na nilalang na may mapulang mata. Parang bata lang daw ang liit nito pero sobrang lakas. Wala itong buhok. Nandilisik pa nga ang mata nitong nakatitig kay tito at akma pa daw siyang kakagatin. Pero naglabas ng kutsilyo ang tito na nakalagay sa likod niya. At sa takot ng nilalang ay napaatras ito at pagkatapos ay agad-agad umalis na parang nag-anyong aso. Nagmadaling kinuha ni Tito ang mga paninda niya
at agad-agad daw siyang tumakbo at naghanap ng lugar na merong tao. Kwento pa daw niya ito ngunit hindi daw siya pinaniwalaan at ang akala ay lasing lang siya. Natakot noon ang tito dahil sa pakiwari niya ay isa itong aswang. Kaya simula noon, hindi na po naglako ng balot at penoy ang tito. Humanap na lang sila ng pwesto sa bayan at doon na lang nagtinda. Mas maraming tao, mas ligtas.